Kung mayroon tayong dapat pagsikapang mapalapit, iyan ay sa kaharian ng Diyos, ng pag-ibig, katarungan, at katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya't siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit sa mga ito." Wika ng tagapagturo ng kautusan, "Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay." Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, "Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos." At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay closeness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa Instagram at sa YouTube. Mga kapatid, kumusta ang buhay ninyo? Masasabi ba natin na tayo sa punto ng buhay natin ay malapit na tayo sa Diyos? Siguro kung gusto nating mapalapit sa isang tao o sa kung ano paman, siguro isang napakahalagang pangarapin natin na tayong lahat ay mapalapit sa paghahari ng Diyos. To be close in the kingdom of God. Sana hindi lang yung kapag tayo ay nadadagdagan ng taon, no? Tuwing nagbe-birthday tayo, at kapag tayo tumanda, then we only realize na malapit na pala tayo sa kaharian ng Diyos. I mean, malapit na tayo mamatay. Kasi it doesn't follow na kapag matanda na tayo, malapit na talaga tayo sa kaharian o sa paghahari ng Diyos. No. Mga kapatid, ito yung dapat pinapangarap natin. Naalala ko isang batang santo, si Blessed Carlo Acutis. Well, hindi pa siya ganap na santo because he is still a blessed, pero doon na rin papunta yon. Sabi niya, "My life plan is to be close to Jesus." Sana lahat may plano. Kayo, ano yung life plan ninyo? Sana meron tayong plano sa buhay. Kasi kapag walang plano sa buhay, parang drifting lang tayo, no? Parang nagjo-joyride lang, parang namamasyal lang tayo sa buhay na ito. Kaya minsan wala tayong sense of direction, wala tayong sense of purpose, kasi wala naman talaga tayong plano sa buhay. Napakahalaga ng plano. Kasi kapag may plano tayo sa buhay, yun ang susundan natin, yung life plan natin. Buti pa si Blessed Carlo, at a very young age, meron na siyang life plan. Meron siyang plano. Kaya nga, ito yung napagandang suriin natin at tingnan din natin sa ating mga sarili, mga kapatid. Ano ba yung plano natin sa buhay? Para ito yung ating susundan. No? Kaya nga dito sa ating gospel, yung tanong ng isang dalubhasa sa batas, ano ba yung pinakamahalaga? Ano ba yung pinakamahalagang utos? No? At of course,
dito narinig natin yung sinasabi na pinakamahalagang utos, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. It's like the fulfillment. It's like, the realization of the law of Moses ay nailagay sa dalawang dakilang utos. Ang pag-ibig sa Diyos na higit sa lahat at ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. Sana itong batas na ito, yung maging life plan natin, kung ito yung pinakamahalagang utos, yung maging plano ng buhay natin, araw-araw yung magmahal. That our life plan is to love. Ang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Meron ka bang life plan? At kapag meron tayong life plan, yan yung ating susundan. Yan yung ating papangarapin. Yan yung ating pagsusumikapan araw-araw is to become closer and closer to Jesus, closer and closer to the kingdom of God. At sinasabi ng ating Panginoon dito sa ating gospel, ano yung palatandaan that you are close to the kingdom? Sabi ng Panginoon dito, nung nakita, tinanong niya ito, ano ba yung pinakamahalagang utos? Ano ba sinasabi sa kautusan? At nang sabihin nitong dalubhasa sa batas na ito, na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang pinakamahalaga sa lahat. Higit pa sa anumang mga handog at alay. Anong sabi ng Panginoon? Magaling. Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, magmahal. Pag-ibig ang siyang magpapalapit sa atin sa paghahari ng Diyos. If we try our very best to love each day, every single day. To love every day means to go up higher and higher and closer to the kingdom of God. Kaya nga po sana ito yung ating pagsikapan na araw-araw magmahal. Lalong-lalo na may mga tao sa buhay natin na ang hirap-hirap mahalin, di po ba? But love anyway. May mga taong ang hirap-hirap patawarin, but forgive anyway. May mga taong para bang ang bigat-bigat gawan ng kabutihan kasi hindi mo naman alam kung inaabuso ka na lang at pinaglalaroan at sinasamantala. Do good anyway. Mahalaga. Mahalaga na tayo ay nagsusumikap. Huwag natin gawin para sa kanila. Gawin natin para sa ating sarili. Bakit natin ginagawa? Bakit tayo nagmamahal? Bakit tayo nagpapakabuti? Is because ipinapakita lang natin yung ating totoong sarili. Dahil sa pagmamahal at sa paggawa ng mabuti, hindi lang tayo nalalapit sa pag-aari ng Diyos. Nalalapit din tayo sa pagiging totoong tayo. Nilikha tayong wangis ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, kinakailangan natin magmahal dahil ang pagmamahal ang nagpapagiging ganap natin dahil tayong lahat wangis ng Diyos. Kaya nga ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng kanyang pagmamahal. Paghahari ng katotohanan. Paghahari ng katarungan. Mga kapatid, sana araw-araw magsikap tayo na magmahal. Dahil sa pamamagitan nito, tayo nalalapit at nalalapit sa paghahari ng Diyos. Sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nais naming mapalapit sa iyo. At yan ay sa pamamagitan ng pagtupad sa batas ng pag-ibig. Araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.